Isang maganda at mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Maging sa inyong masusugid na tagapakinig. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Maricel. Hindi ko na lamang sasabihin pang ibang detalye patungkol sa akin sa kadahilan ng ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay wala namang kinalaman sa akin. Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ng aking ina na magbasa hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos mapaniwalaan na totoo pala ang mga bagay o nilalang na nakapaloob sa kwentong ito. Kilala kong hindi pala kwento ang aking inang tawagin na lamang natin sa pangalang Lydia. Kaya naman nang maikwento niya ang karanasan niya sa akin ay tinandaan ko talaga ang bawat detalye, ang pangyayaring ayon sa kanya. Kahit kailan, hindi niya makakalimutan. Dekada 80 nang mangyari ang kaganapang ito sa lugar ng Guimaras. Nasa edad 17 anyos pa lamang ang aking ina ng mga panahong yon, nang napagpasya ng kanyang ama at ina na ipakasal siya sa isang binatang ni minsan ay hindi niya pa nakita sa tanang buhay niya. Ayon sa kanyang mga magulang, ay taga-ibang lugar umano ang binata at tiyak nilang magugustuhan ito ng aking ina. Kung hindi nyo kasi na itatanong, uso pa ng mga panahong yon ang magulang sa magulang ang magkakasundo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pero batid ng aking ina na hindi lamang ito tungkol sa kanyang kinabukasan, kundi tungkol din sa lupaing nasasakupan nila. Kahit na malaki na kasi ang bukiring pagmamay-ari ng kanyang ama, ay nais pa rin itong magkaroon ng iba pang lupain, lalo na sa kapatagan. Nabalitaan kasi ni inay na malawak ang lupain na pagmamay-ari ng magulang noong lalaking ipapakasal sa kanya. Kahit na normal na lamang ang ganoong sistema sa panahon nila noon ay tutol na tutol pa rin si inay sa nais ng kanyang mga magulang. Dahil pakiramdam niya ay tinanggalan na siya ng pangarap at sariling desisyon sa buhay ng kanyang mga magulang noon. Nais niya pa kasi makapagtapos ng pag-aaral noon at magkaroon ng magandang buhay. Gusto niyang maiba naman ang guhit ng palad niya. Hindi tulad ng kanyang mga magulang na nagbubukid lamang. Napakataas umano ng pangarap ng aking ina noon para sa kanyang sarili noong kabataan niya. Pero nang malaman niyang ipapakasal siya sa isang lalaking hindi niya naman gusto, bigla na lamang gumuho ang kanyang mundo. Sino ba naman kasi ang gugustuhin magpakasal sa taong hindi mo nakikita at nakikilala mga kagiliw, di ba? Kahit na sabihing may kaya sa buhay ang angkan ng lalaking yon, ay ayaw ni inay na ipagpalit ang pangarap niya para lamang sa kaligayahan ng kanyang mga magulang. Tiyak niya kasing kapag nagpakasal siya sa nasabing lalaki, lalawak na ang lupain nila at ikakatuwa yun ng kanyang mga magulang. Pero siya naman ang mawawalan ng kaligayahan dahil ni minsan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na makasama habang buhay ang taong hindi niya naman gusto. Sa makalawa lang ay pupunta na dito ang angkan nila paring Macario para makita ka ng anak nila na mapapangasawa mo, Lydia. Ayusin mo yung sarili mo at siguraduhin mong magmumukha kang presentable, ha? Wika ng kanyang ina sa kanya habang kumakain sila ng hapunan noon. Pero nay, paano ako magpapasakal? Magpapakasal sa taong hindi ko pa nakikita ni Anino? Tanong ng aking ina na may pagtataka at pagkairita sa boses niya. Kaya nga sila pupunta dito nang sa ganon ay magkakakilala kayo at magkausap ng masinsinan. At sa susunod na buwan lang ay aayusin na natin na magiging kasal nyo. Sagot naman ang kanyang ina noon. Sa susunod na buwan agad? Tay, nay, baka naman. Hindi na natuloy ng aking ina ang sasabihin niya nang biglang ibagsak ng kanyang ama sa mesa ang hawak nitong baso. Sanhi para mapatigil siya sa pagsasalita at pagrereklamo noon. Dahil batid niyang nag-iinit ng ulo ng kanyang ama.
Matapos nga yun ay nanahimik na lamang ito at tinapos ng pagkain. Hindi na niya tinangkapang makipagdiskusyon sa kanyang mga magulang dahil hindi din naman siya mananalo sa mga ito. Sa halip ay mapapagalitan lamang siya at masasermonan. Masasabi ng aking ina, nakakaiba talaga ang ugaling meron ang padre di pamilya nila. Lahat ng sasabihin nito ay mangyayari talaga. Dahil kung hindi, tiyak ay malilintikan ka. Aura pa lamang ng kanyang ama ay nakakatakot na. Idagdag pang hindi ito palangiti at parating seryoso ang mukha na akala mo ay pinagsakluban ng langit at lupa. Pero kahit ganun pa man, ni isang beses ay hindi pa naman silang magkakapatid nitong pinagbuhatan ng kamay. At lalong-lalong hindi na nila tatangkain pang mangyari yon. Dahil sa takot at respeto nila para sa kanilang ama. Tatlo lang na magkapatid sila, inay at siya ang babaeng panganay. Kaya naman nakatatak sa kanyang isipan noon na siya ang dapat humalili sa pamilya nila. Lalo na ang para sa ikaaangat ng kanilang buhay. Pero kahit ganun pa man, ay hindi talaga maatim ni inay na magpakasal sa taong ni katiting ay wala siyang gusto o nararamdaman man lamang. Bakit ang lungkot mo? Pinagalitan ka na naman ng nanay mo? Minsan tanong ng matalik na kaibigan ni inay na si Hilario. Nang maabutan siya nito sa may sapa na nagmumuni-muni at nag-iisip kung paano niya mapapabago ang desisyon ng kanyang mga magulang. Nang balingan niya ng tingin ng kaibigan, ay sumalubong sa kanya ang matamis nitong ngiti. Ang pangit mo naman ngayon. Huwag kang ganyan. Dapat nakangiti ka lang palagi para mas lalo kang gumaganda. Pambobola pa ng binata sa kanya. Umupo ito sa katabing bato kung saan nakaupo ang aking ina. Matipid nang initaan lamang ni inay ang binata nun. Ano bang problema? Malay mo makatulong ako. Muling tanong ng lalaki sa kanya. Kasi sila itay, ipapakasal na nila ako. Malungkot na tugon ng aking ina. Nakita niyang naningkit bahagya ang mga mata ni Hilario na halatang pinuproseso pa ng utak nito ang sinasabi niya. Kasal? Ikaw? Kanino naman? Sa akin na ba? Natatawang sunod-sunod na tanong ng binata nun. Walang hiya ka. Asik ni inay at ibinaling na lamang sa malayo ang paningin dahil sa pakiwari niya ay walang maitutulong sa kanyang binata. Gawa ng puro kalokohan lamang ang alam nito. Ilang sandali pang namutawi ang katahimikan sa pagitan nila. Hanggang sa hindi na mapigilan ni inay ang hindi maglabas ng saloobin sa kanyang matalik na kaibigan. Doon nga ay sinabi niya rito ang lahat. Maging ang plano niyang paglalayas para lang hindi maikasal sa taong hindi niya pa nasisilayan nun. Mataman naman siyang pinakinggang maigi ng binata at nakikita niya sa mga mata nito ang lungkot para sa kalagayan niya. Maging ito man ay hindi makapaniwala na totoo at seryoso pala ang mga sinasabi niyang pagpapakasal nun. Habang nag-uusap nga sila, humingi ng tulong ang aking ina sa kanyang matalik na kaibigan. Tulungan naman siyang makalayo sa lalong madaling panahon nang sa ganoon ay hindi siya sa pilitang maipakasal sa kanyang mga magulang nun. Sigurado ka ba? Pero kilala mo yung tatay mo eh. Mayayari tayo doon. Pag-aalangang tanong ni Hilario. Wala na akong ibang pagpipilian pa. Ayokong makasal ng ganito kaaga. Lalo na't hindi ko pa lubos na kilala ang mapapangasawa ko. Marami pa akong pangarap sa buhay, Hilario. Maiyak-iyak na tugon ng aking ina at hindi na nga niya napigilan pa ang pagtulo ng mga luha nun. Nanatili namang nakatingin lamang ang binata sa kanya na halatang hindi din ito alam ang gagawin at naguguluhan na rin. Maya-maya pa ay naramdaman ni inay ang paghagod ng palad ni Hilario sa kanyang likuran. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Masusolusyonan rin natin yung problema mo. Mainahong wika ng kaibigan niya.
Bata pa lamang ay matalik ng kaibigan ni inay ang binatang yon. Pero kabaliktaran ng pamumuhay na tinatamasa ng aking ina, ang buhay ng matalik niyang kaibigan. Nag-iisa na lamang kasi sa buhay ang binata. Wala na itong mga magulang at nakikitira na lamang sa mga kamag-anak niya. Pero kahit gano'n ay napakabait at masipag nito. Kaya naman naging malapit sila dahil madalas tumutulong sa bukirin nila si Hilario. Palabiro din at magaling makisama ang binata, kaya kasundo ito ng lahat ng mga tao sa kanilang lugar. "Tutulungan mo na ako?" tanong ni nanay. Nang magtama ang paningin nila ay napabuga na lamang ito ng hininga at nagsabing, Oo na nga. Tutulungan na kita. Tumahan ka na. Baka may makakita pa sa atin dito at isipin nila na may ginagawa akong hindi maganda sa'yo. Basta, ang pangit mo kapag malungkot." Nahampas naman siya ni inay sa balikat dahil kahit kailan talaga ay palaging may pang-asar na hirit ito kay inay. Pero kahit ganon, sanay na si inay sa mga biro ni Hilario dahil halos lahat na ata ay dinadaan ng binata sa pagpapatawa at biro ang mga bagay-bagay nun. Matapos ngang araw na yon ay palihim na silang nagkikita ni Hilario sa tabing sapa para planuhin ang pagtakas ng aking ina. Kailangan kasi yon dahil kilala ang ama ni Inang Lydia sa baryo nila at kapag may nakakaalam o makakita sa gagawing pagtakas ng aking ina, tiyak ay malalagot silang dalawa. Kabadong-kabado si inay nang dumating na ang araw ng pagpunta ng angkan ni Macario sa bahay nila. Sinadya talaga ng aking ina na hindi ayusin ang sarili niya, nang sa ganon ay hindi siya magustuhan ng lalaking ipapakasal sa kanya. Nang makita ni inay ang lalaking ipapakasal sa kanya, ay mas lalo niya itong inayawan sa kadahilan ng hindi naman sa panglalait, Sir Seth, pero ayon sa pagkakapayag ng aking ina, talagang tagilid umano ang itsura ng lalaking gustong ipakasal ng kanyang mga magulang sa paningin ni inay. Maliit, maitim, malaki ang ilong, at marami pa umanong tigidig sa muka. Idagdag pang aakalain mong malagasol ang katawan nito. Yun bang tipong mataba ang katawan pero gamunggo ang ulo. Hindi alam ni inay kung maaasiwa ba siya o matatawa. Sa isip-isip niya noon ay ano ba ang pumasok sa utak ng kanyang mga magulang at sa ganung klase ng tao siya ipapakasal. Hindi naman talaga dapat isyo yung panlabas na kaanyuan pero kung pipiliin mo yung lupa at ipagpapalit mo yung dapat ay magandang lahi nun, aba, medyo may problema umano. Kaya mas lalo pang naging buo ang loob niya nang isuhestyon ni Mang Macario nang madaliin na ang kasal ni inay at ng anak nitong si Pidoy. Dahil sa gustong-gusto nitong magkaroon ng magaganda at gwapong apo. Hindi napigilan ng aking inang samaan ng tingin si Pidoy nun. Inis na inis pa si inay na mga sandaling magkasama sila ni Pidoy dahil kung umusta ito ay gopong-gopo sa kanyang sarili. Panay ang pagmamalaki sa lupaing pag-aari naman ng mga magulang niya. Pero dahil sa ayaw namang maging bastos ng aking ina sa mga magulang ng lalaki noon ay hindi niya na lamang ito pinapansin at hinahayaan na lamang sa pagbubuhat nito ng sarili niyang bangko. Walang hiyang lalaking yan. Kapag pumupunta sa bahay namin, daig pa may dalang bagyo sa sobrang lakas ng hangin sa katawan. Biruin mo ba naman palagi niyang ipinagmamalaki sa mga magulang ko kung gaano kalaki yung yung lupain nila? Inis na wika ng aking ina nang mag-usap sila ni Hilario. Kay Hilario niya lang kasi nasasabi ang lahat ng saloobin niya. Sa binata niya lang na ibubuga ang sama ng loob at galit, pagkainis na nararamdaman niya sa mga magulang at sa lalaking nais ipakasal sa kanya. Teka lang. Umuusok na naman yung ilong mo. Tingnan mo nga't lumalaki na naman yung butas Magtigil ka dyan, Hilario ha. Talagang nababanas na ako ngayon. Inis niyang tugon dito at inirapan pa. Eto naman, pinapangiti lang kita at pinapagaan ang nararamdaman mo Inis na inis pa rin siyang nagtatatalak. Aniya,
Naiinis siya sa mga magulang niya dahil halatang halata naman na ang malawak na lupain sa Kapatagang ipinangako ni Mang Macario. Ang habol ng mga ito sa oras na maikasal siya sa lalaking malagasolang katawan na may gamunggong ulo. Ipinapahalata talaga ng mga ito kung ano ang habol nun. Nanghiya talaga. Naiinis ako. Gigil niyang wika. Tahimik na pinapakinggan lamang siya ni Hilario. Nang matapos na siyang magyaw-yaw ay inabutan siya ni Hilario ng tubig inumin. Uminom na raw muna siya para maibsan ang init ng ulo. Kinuha naman ng aking ina ang iniabot sa tubig at tinungganon. Gusto ko na talaga makaalis sa bahay namin. Sa tuwing naiisip ko yung ginagawang pakikipagkasundo ng mga magulang ko sa taong wala akong gusto, pakiramdam ko mababaliw ako, Hilario. Baka kapag hindi ko nakayanan, magpapakamatay na lang ako. Yan ang wag na wag mong gagawin, ha? Kapag magpapakamatay ka, susunod ako. Tugon ng binata. Napatingin ang aking ina sa binata dahil sa naging tugon nito sa sinasabi niya. Nakita niyang sumeryoso ang mukha nito, kaya't hindi niya alam kung nagsasabi ba ito ng totoo o hindi. Kapag magpapakamatay ka, paano na ako? Kung alam mo lang na, di bali na nga. Anya ng lalaki at hindi na itinuloy pang sasabihin. Magtatanong pa sana ang aking ina, pero biglang iniba ng binata ang usapan. Halatang halata na may iniiwasan itong mapag-usapan nila. Makalipas ang araw na pagpunta-punta ng angkan ni Mang Macario sa bahay nila inay, ay mas kinulit pa ni inay ang kaibigan niyang si Hilario na madaliinan nila ang planong paglayas niya. Sang lugar naman tayo pupunta? Teka lang ha, hindi pa kasi bumabalik yung kaibigan ko na may alam kung saan tayo pwede pumunta eh. Kahit saan, basta makalayo lang ako dito. Kapag pinapatagal pa natin to, hindi ko na alam yung gagawin ko. Umiiyak na noon si inay sa binata dahil sa labis na takot na maikasal kay Pidoy. Dahil sa kakaisip nga ni inay noon ay nagkakasakit na ito at nangangayayat na rin. Kaya naman sa awa ni Hilario ay wala na itong ibang nagawa, kundi sundin ng nais na mangyari ni nanay. O sige, ihanda mo yung gamit mo. Kahit konti lang dalhin mo para hindi tayo mahirapan. Mamayang 12:00 ng madaling araw, magkita tayo dito. Sambit ni Hilario kay inay habang pinapatahan ito. Tanging pagtango na lamang ang naging tugon ni inay sa lalaki dahil hindi na niya kaya pang magsalita sa kakaiyak. Tana, huwag ka nang umiyak. Ayokong nakikita kitang umiiyak. Parang kinukurot yung puso ko sa tuwing nakikita kitang umiiyak eh. Malambing na pag-alo sa kanya ng binata. Kinagabihan nga ay nintay na lamang ni inay na makatulog ang kanyang mga magulang. Maaga pa lamang ay nakaayos na ang gamit na dadalhin niya. Ilang bisan lamang ang kanyang niligpit at ang iba pa mga importante niya mga gamit. Nang pumatak na ang 12:00 ng hating gabi, kabadong-kabado na si inay sa gagawing pagtakas sa bahay nila. Kahit napakiramdam niyang tulog na ang kanyang mga magulang, ay hindi pa rin niya magawang makalabas ng bahay nila noon. Nangangatog ang kanyang katawan. Tinamaan pa rin siya ng takot na baka mahuli sila ni Hilario o may makakita sa kanila. Kahit ganun pa man ay tinipo ni inay ang lahat ng lakas ng loob niya para makatakas lang. Bahala na. Hindi ko na dapat isipin yung mga bagay na yan. Ang mahalaga ay makaalis at makalayo na ako sa bahay na to. Wika niya at napahugot ito ng malalim na hininga. Ilang minuto pang nakikiramdam siya sa buong paligid nun. Nang mapagtanto niyang napakatahimik na ng paligid ay dahan-dahan na siyang tumayo. Bit-bit ang iilang kagamitan. Naglakad siya papalapit sa pintuan. Pero nang papalabas na siya ng bahay, ay kamuntikan na siyang napasigaw sa gulat. Nang biglang may humawak sa kamay niya.
Pakiramdam ni inay noon ay saglit na lumabas sa kanyang katawan ng kaluluwa nang akalain niyang nahuli na siya ng kanyang ama. Pero nang tingnan niya ito, ay ang bunsong kapatid niya pala ito na si Tia Loida. "Ate, inom ako tubig. Nauuhaw ako eh." Pupungas-bungas na wika ng kanyang bunsong kapatid na nasa edad 5 taong gulang pa lamang at wala pang kamuwang-muwang sa mundo. Nang makita ni inay ang itsura ng kapatid niya ay hindi niya mapigilan ng hindi maiyak. Sa kadahilanang ito ang pinakapaborito niya sa lahat. Ayaw niya mang mawalay rito at gusto niyang masubaybayan ang paglaki. Ay wala na siyang ibang magagawa kundi ipaubaya ito sa isa niyang kapatid. Ayaw din naman niya kasing matali sa isang relasyong magbibigay lamang ng panghabang buhay na pasakit sa kanya. Sa huling pagkakataon ay binigyan ni inay ng maiinom na tubig ang kanyang kapatid at niyakap ng mahigpit. Nagtataka pang nagtatanong ang paslit kung bakit umiiyak si inay. Hindi niya naman ito sinagot at sinabihan na lamang na matulog na ulit. Wala namang reklamong bumalik sa silid-tulugan ng bunsong kapatid ni nanay noon. Doon nga ay tuluyan ng nakalabas ng bahay si inay at dagli-dagli siyang naglakad papunta sa sapa na napag-usapan nila ni Hilario. Kahit na may bali-balitang may nananambang umano na kung ano doon sa kanilang lugar. Pagsapit ng hating gabi, walang takot na sinuong ng aking ina ang madilim na daan makalayo lamang sa bahay nila. Panay pa ang dasal niya ng mga sandaling yon, nagabayan siya ng may kapal sa gagawin niya. Alam niyang hindi tama ito dahil sa sinuway niya ang gusto ng kanyang mga magulang pero mas hindi tama na makisama siya sa taong hindi niya mahal. Nang malapit na si inay sa may sapa ay natanaw na niya ang isang figura ng taong nakatayo sa may bato. May kadiliman man ay nakikita niya ang bulto nito dahil sa may liwanag naman ng buwan sa gabing yon. Mas binilisan pa ni inay ang paglalakad para makalapit rito nang akalain niyang si Hilario nang ito at nag-aantay sa kanya. Nakita niya pang lilinga-linga ang bulto ng tao na para bang may hinihintay talaga nun. Tatakbo na sana ang aking ina papalapit ron nang biglang may humila sa kabay niya. Sabay takip sa bibig nito na mas ikinagulat talaga ni inay ng sobra nun. Grabe ang takot at kabog sa dibdib niya. Lalo na nang hilain siya nito patungo sa isang puno ng niyog na malapit lamang sa kinatatayuan niya. Pero agara namang napawi ang takot na nararamdaman ni nanay nun nang marinig niya ang paghagawhaw ng boses ng binatang si Hilario. Sinabihan siya nitong wag lilika ng kahit na anong ingay. Sabay turo sa bulto ng taong naroroon pa rin sa may bato. Ilang sandali pa ay nakita nilang tumuwad-tuwad ito na para bang aso. Kasunod noon ay nakarinig sila ng pag-alulong at pag-angil na nagpataas ng balahibo ni inay sa buong katawan. Dahil sa takot ay napakapit si inay kay Hilario at sa hindi sinasadya ay naisubsob niya ang mukha sa matipunong dibdib nito. Naramdaman niya ang pagyakap ng mga bisig ng binata sa kanya. Nang muling tingnan ni inay ang nilalang sa may sapa, mas lalo pa itong nakaramdam ng kilabot ng makitang nakatingin na ang nilalang sa gawin nila. Dahil sa mas lalo ding lumiwanag ang paligid nang tumapat sa itaas nila ang buwan. At kitang-kita ni inay ang nakakapangilabot na itsura ng nilalang na yon. Ang kaninang inakala niyang tao ay aswang pala. Wala itong kahit anong saplot sa katawan. Pero nababalot ito ng nagkakapalang balahibo at nanlilimahid yon na para bang naligo ito ng langis. Agaran ding napatakip si inay sa ilong nang biglang humangin at nalanghap niya. Ang napakabahong amoy na sa tingin niya ay nagmumula sa nilalang na yon. Hindi lang kalayuan sa pinagkukublian nila ni Hilario.
Amoy patay at nabubulok na hayop ito. Nakamuntikan pang magpabaliktad ng sikmura ni nanay. Mabuti na lamang at napigilan niya yon dahil siguradong malalaman ng nilalang ang kinaroroonan nila sa oras na magsuka siya. Hindi na alam ni inay kung ano na ang gagawin nila ng mga sandaling yon. Pumasok na rin sa isip niya na baka hindi na sila makaalis dahil sa aswang na nakaharang sa dadaanan nila. Kung hindi pa kasi sila lalakad sa oras na yon, siguradong may makakakita na sa kanila o baka malaman na ng kanyang mga magulang na wala na siya sa bahay nila. Nagkatinginan naman sila ni Hilario na para bang nakukuha ng binata ang nais iparating ni inay. Bigla namang napapikit si inay nang makita niyang dahan-dahang inilapit ni Hilario ang mukha niya sa mukha nito. Mas kumabog pa ng mabilis ang dibdib ni inay nang akalain niyang hahalikan siya ng binata. Maghintay pa tayo ng ilang minuto. Aalis din yan. Bulong ni Hilario sa kanya na ikinadilat niya naman. Dumiretso pala sa tenga niya ang bibig nito para bulungan siya. Hindi na tuloy alam ni inay kung ano ba ang nararamdaman niya. Naghalo-halo na kasi ito at doon ay mas lalo pang lumalim ang pagkagusto niya sa binata. Tama, matagal nang may gusto si inay kay Hilario. Kaya naman hindi niya kayang magpakasal sa iba pero ang pagkakagusto niyang yon ay siya lang ang nakakaalam. Bilang babae kasi ay may delikadesa si inay at hindi uso noon na ang babae ang nagtatapat ng nararamdaman para sa lalaki. Pero hindi din alam ni inay kung ganun din ba ang nararamdaman ng binata para sa kanya. Basta't ang pagkakaalam niya, kapatid na ang turing nito sa kanya, kaya ito malapit sa kanilang pamilya. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang paghawak ni Hilario sa kamay niya. Kasunod noon ay hinila na siya nito paalis sa pinagkukublihan nila. Doon lamang niya napagtantong wala na pala ang nilalang sa may bandang sapa. Nang masigurado ng binata na wala na talaga yon sa paligid nila ay nagtatatakbo na sila para makalayo at makaalis sa baryo. Sa kabutihang palad ay makalipas ng ilang oras, lula na ng bus si Inay Lydia at ang matalik nitong kaibigan, patungo sa lugar na pagtataguan nila pansamantala. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Inay nang maisip niyang makakalayo na rin siya sa baryo nila noon. Wala na siyang pakialam pa kung ano ang mga susunod na mangyayari sa kanila ni Hilario. Ang mahalaga sa kanya ay makatakas siya at makapagsimula ng panibagong buhay, saan man sila mapadpad. Hindi makatulog si Inay sa biyahe. Napakarami ng iniisip niya at nakatanaw lamang siya sa may daan. Habang ang binatang si Hilario naman ay masarap na ang tulog nito sa katabing upuan. Nakasandal pa nga ang ulo nito sa kanyang balikat. Iniisip ng aking ina ng mga sandaling yon kung ano ang kahihinatnan ng desisyong ginawa niya. Bagyang kumilos ang binata. Umayos ng pagkakaupot, isinandal sa upuan ng ulo habang nananatiling nakapikit pa rin. Nang sipatin niya ng tingin ng natutulog na binata, ay bigla niya na lamang naalala kung gaano sila kalapit nito sa isa't isa habang nagkukubli sila sa may puno ng niyog. Hindi mapigilan ng aking ina na makaramdam ng kakaiba dahil yun ang unang pagkakataong magkadikit sila ni Hilario. Pakiramdam niya ay kinikilig siya, lalo na nang maalala niya ang napakagwapong mukha ng binata na yon, na ilang pulgada lamang ang layo sa kanyang mukha. Tila ba nawala sa katawan niya ang takot na nararamdaman dahil sa aswang at napalitan ito ng kilig. Tulala ka na naman untag ng binata sa kanya. Saka pa lamang nabalik sa ulirat si Inay nang pinisil pa nito ang pisngi niya. Ang pagsipat niya pala dito ay naging titig na hindi niya alam kung gaano ito katagal.
Dali-dali namang ibinaling ni inay ang tingin sa labas ng bintana. Dahil pakiwari niya ay parang namumulang kamatis ng pisngi niya noon. Matulog ka muna. Gigisingin na lamang kita kapag malapit na tayong bumaba. Wika ng binata. Malayo pa ba tayo? Taka saan ulit tayo pupunta? Tanong ni inay habang hindi nakatingin kay Hilario. Medyo. Siguro bago magdapit hapon, makakarating na tayo doon. Sa lugar muna tayo ng tiyuhin ko. Kahit mga ilang linggo lang, saka tayo maghanap ng lugar ng pamamalagian mo. Tugon ito sa kanya. Napabuntong hininga na lamang si inay at nagpasalamat sa binata dahil sa pagtulong nito sa kanya. Saka ipinikit niya ang kanyang mga mata para ipagpahinga muna ang sarili sa napakaraming kaganapang nangyari sa buhay niya. Makalipas ang mahabang biyahe ay naulinagan ni inay ang boses ni Hilario. Ginigising na siya nito at sinabing bababa na sila ng bus. Nakarating na sila sa lugar ng tiyuhin ng binata. Agana namang gumising si inay at inikot ang paningin sa paligid. Nakahinto na nga ang bus at hinihintay na lamang silang bumaba. Kukonti lang naman ang dala nilang kagamitan ay mabilis silang nakababa at umalis na rin ang bus na sinakyan nila. Muli ay iginala ni inay ang paningin niya sa paligid nun. Nakita niya hindi kalayuan ang isang arko ng barangay o baryo na sa tingin niya ay doon naninirahan ng tiyuhin ni Hilario na si Mang Felipe. Tama nga ang sinabi ng binata. Magdadapit hapon na nga silang makakarating. Naririnig na kasi ni inay ang mga huni ng ibon sa hapon at ingay ng mga kuliglig. Tanda na malapit ng maggabi. Halika na. Sa looban pa yung bahay ni Tio Felipe. Pag-aaya ni Hilario kay inay at nagpatiuna na ito sa paglalakad. Tahimik namang nakasunod lamang si inay sa binata. Habang naglalakad sila papasok sa baryo, ay laking pagtataka ng aking inagawa ng napakatahimik ng buong paligid. May karamihan naman ng kabahayan, pero ni isang tao ay wala siyang nakikita sa bakuran ng mga ito. Magmadali na tayo, baka abutin tayo ng dilim. Wika ni Hilario at hinawakan ng kamay ni inay saka siya hinila para magmadali na sa paglalakad. Bakit? Anong meron? Takang tanong ni inay nun. Basta, bilisan na natin. Gaya ng sabi ng binata ay nagmadali na nga silang maglakad. Nakikita ni inay na medyo may kalakihan ng baryong yon. Pero ang ipinagtataka niya, sarado ang lahat ng kabahayan na para bang walang katao-tao. Maski mga alagang hayop ay wala siyang namataan. Nakakaamoy din ng kakaiba ang aking ina na para bang may amoy na tuyong dugo sa paligid. Alam na alam ni inay kung anong klaseng amoy yon dahil babae siya. Alam niya na, buwan-buwan naglalabas ng dugo sa katawan ng mga babae. Kaya alam niya ang lansang nasasamyo niya nun. Nagpalinga-linga pa si inay para tingnan kung sakaling meron bang lalabas na tao sa kabahayan o hindi naman kaya ay makakita man lamang siya ng alagang hayop. Nakakapagtaka talaga ang buong paligid at nagbibigay ito ng kakaibang kilabot sa aking ina. Nang nasa kalagitnaan na sila ng baryo, napansin ni inay na isa-isang nagsibukasan na ang mga kabayang nadadaanan nila. Magdidilim na ng mga sandaling yon at doon lamang naglabasan ng mga taong nakatira sa mga kabayan. Maging ang mga tindahan ay nagsisipagbukasan pa lamang din. At naglalatag ng mga paninda nila na sa tingin ni inay ay mga karne. Naglalakihang mga karne yon, na hindi mawari ni inay kung karne ba ito ng hayop o kung ano. Napansin din ni inay na nakapako sa kanila ni Hilario ang mga tingin ng mga taong kakalabas lamang sa bahay nila. Titig na titig ang mga ito at sinusundan talaga sila ng tingin.
Nginingitian naman ni inay ang mga taong nakikita niyang nakatingin sa kanila pero walang reaksyon sa mukha ang mga ito. Kakaiba talaga yon na parabang gusto na silang lapain ng mga ito. Ang iba pang tao ay nakasilip sa mga bagong bukas nilang bintana. Nais mang batiin ni inay ang ilan, ay hindi niya magawang magsalita dahil sa takot na nararamdaman. Batid ni inay na hindi yun tingin ng pagtataka o pagkagalak dahil may bagong dayo sa baryo nila. Kundi yun ang klase ng mga tingin na animoy nakakita ang mga ito nang makakain. Ilang sandali pa ay napapansin ni inay na marahan na rin naglalakad ng mga taong yon, na para bang sinusundan sila ng mga ito. Kaya naman mas lalo pang nakaramdam ng takot at kaba si inay. Sa pamamaraan pa lamang kasi ng pagkakatitig ng mga tao roon ay matatakot ka na talaga. Yun pa kayang sundan sa paglalakad na para bang pagkain hinihintay lamang nilang matikman, di ba? Naramdaman niyang hinawakan siya ni Hilario sa kamay at bahagya yung pinisil na para bang nagpapahiwatig na huwag siyang kabahan o mag-alala. Gawa ng kasama niyang binata. Hinding-hindi siya pababayaan ito anuman ang mangyari. Maya-maya lang ay biglang may sumalubong sa kanilang dalawang lalaking may kaedara ng isa. At ang isa naman ay sa tingin ni inay nasa edad 30 pataas pa lamang. Patakbo pa ang mga itong lumapit sa kanila ni Hilario, na mas ikinatakot talaga ni inay nun. Sa kadahilan ng may mga nagtutulisang itak na nakasukbit sa tagiliran ng mga ito. Kitang-kita ni inay na bagong hasa pa ang mga yon at kumikintab pa. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabihan na kitang wag na wag ka nang babalik dito? Pagalit na wika ng isang lalaking may kabataan pa kay Hilario. Napakamot lang naman sa ulo ang binata at magsasalita na sana pero hindi na ito natuloy nang mapansin nilang napatingin sa paligid ang dalawang lalaking kaharap. Doon ay mas naramdaman ni nanay na papalapit na ang mga taong baryo sa kinaroroonan nila. Nagmamadali na mga ito sa paglalakad na parang nag-uunan ng makalapit sa kanila noon. Bisita ko yung mga ito. Huwag na huwag niyong tatangkaing hawakan ni isang hibla ng buhok nila, ha? Bulalas ng lalaking may katandaan na pero matikas pa rin ang pangangatawan. Sa tingin ni inay ay nasa edad 50 na ito at puti na halos kalahati ng buhok niya. Nakita pa ni inay na humawak ito sa itak na akmang kukunin na sa kinalalagyan. Tumigil naman ang mga tao sa paglalakad at narinig ni inay ang mga bulungan ng mga yon. Pero hindi niya yun maintindihan dahil tila ba nag-aangil lamang ang mga tao sa paligid. Magmadali kayo! Tara na! Utos ng isa na mababakas ang galit nito sa boses niya. Habang nagmamadali nga silang naglakad, ay pinagitnaan na si inay at Hilario ng dalawang lalaking sumalubong sa kanila noon. Nakahawak ang mga ito sa itak nila, na para bang anumang oras ay handa ang mga itong makipagpatayan. Huwag ka nang lumingon pa, ineng. Magmadali ka na kung gusto mo pang mabuhay. Tiimbagang nawika ng lalaki sa tabi niya. Hindi na nakapagsalita pa si inay at sinunod na lamang ang sinabi ng lalaki. Halos takboy na nga lang din nila ang daan sa bilis ng paglalakad nila noon. Makalipas ang ilang minutong lakaran, ay narating na nila ang isang bahay na may kalakihan. Puno ito ng pananim na puno ng buungan o suha sa Tagalog. Nang makita yun ni inay, kinutuban na siya kung ano ang nangyayari sa paligid noon. Alam kasi ni inay na isa sa mabisang pangontra ng mga aswang ang puno o sanga ng suha. Hindi niya alam kung bakit ito naging pangontra pero ang alam niya ay ginagamit yon ng kanyang ama na pangontra sa aswang noong ipinagbubuntis pa lamang ng kanyang ina ang dalawa niyang kapatid. Kumukuha ng sanga ng suha ang kanyang ama at ipinapalibot ito sa labas ng dingding ng kanilang bahay
sa tuwing nakakaramdam sila na inaaswang ang kanyang inanon. Nagmadali na silang pumasok sa loob. Nang makapasok sila inay ay nakita niya ring maske sa loob ng bahay. Marami ang nagkalat na pangontra sa nilalang na aswang. Bago pa isara ng isang lalaki ang pinto, ay naghagis pa ito ng isang dakot na asin sa labas ng pinto nila. Sa kanito tuluyan na isinarang maigi at ginamitan pa ng kandadong bakal nun. Bagya namang nagulat si inay ng pabagsak na inilapag sa mesa ng lalaking may kaidaran na ang itak nitong nakasukbit kanina sa bewang. Saglit na namutawi ang katahimikan sa paligid nila. Nagpapalipat-lipat ang tingin ng dalawang lalaki kay inay at sa binatang si Hilario, na para bang pinag-iisipan sila ng dalawa nang hindi maganda. Agad na rumihistro sa utak ni inay na baka iniisip ng dalawa na nagtanan sila ni Hilario. Naku, hindi po. Mali po yung iniisip nyo. Mabilis at nauutal na sabi ni inay, saka napatingin kay Hilario at siniko ang binatang katabi. Hudyat na nais ni inay na ito na ang magpaliwanag ng kalagayan niya. Agad namang nakuha ng binata ang nais na iparating ni inay pero nang magpapaliwanag na ang binata, pabagsak na nagsalita ang matanda. Hindi kayo pwede dito. Lalo ka na, Hilario. Alam mo ang dahilan kung bakit pinaalis kita dito, di ba? Alam ko, Tiyong. Pero makinig mo na kayo sa akin. Sa amin. Wala na kasi akong ibang alam na pwede naming puntahan. Bukas na bukas lang. Aalis na kayo sa baryong ito. May galit pa rin na boses ng matanda. Tay, kumalma kayo. Hayaan na muna natin silang magpaliwanag. Siguro naman may malalim silang dahilan kung bakit sila nagpunta dito. Di ba, pinsan? Singit ng isang lalaki noon. Doon ay napag-alaman ni inay na ang Tio Felipe na tinutukoy ni Hilario ay ang matandang may kaidaran na. At ang isang lalaki naman ang anak nitong si Gado na pinsang buo ni Hilario. Huwag na po kayo magalit kay Hilario. Sa totoo niyan, tinulungan niya lang ako makatakas sa bahay namin. May nahong wika ni inay habang umuupo ito sa selyang nasa harap na mesa. Doon nga inumpisa na ni inay na magkwento sa dalawa. Habang ikinikwento niya ang nangyari kung bakit sila napadpad sa baryong yon, naramdaman niyang naawa naman ang tiwi ni Hilario sa kanya. Kumalma na kasi ang kanina'y galit nitong mukha. Kay bata mo pa papakasal ka na para lang sa lupaing gusto makuha ng iyong ama. Hindi makapaniwala na tanong ng tiwi ni Hilario. Maging si Gado ay hindi din makapaniwala at napapailing-iling pa ito. Habang nag-uusap na silang apat ay bigla na lamang napatigil sa pagsasalita si inay. Nang makarinig siya ng malalakas na pag-angil at huni ng ibon sa labas ng bahay. Rinig na rinig niya ang mga yabag ng paang nagtatakbuhan sa labas nun at ang mga nakakakilabot na pag-angil ng mga nilalang. Huwag mong pansinin niyang ining. Kung may balak kayong magtagal ni Hilario dito ay masanay ka na. Dahil nasa baryo kayo ng mga aswang. Seryosong wika ni Tio Felipe ni Hilario. Nang marinig yon ni inay ay mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot at kaba. Tama nga ang hinala niya, nakakaiba talaga ang baryong kinaroroonan nila noon. Pero huwag kang mag-alala. May batas kaming pinanghahawakan dito. Ang umaga ay atin, ang gabi sa kanila. Bukas lamang din ay may ibibigay ako sa iyo. Sa ngayon ay kumain muna tayo nang makapagpahinga na kayo dito. Naganda na nga si Hilario at ang pinsan nito na makakain nila. Gustuin man tumulong ni inay ay sinabihan siya ni Hilario na magpahinga na lamang muna at sila na ng pinsan niyang bahala nun. Nang makahain na ang dalawa, kumain na sila. Matapos nila maghapunan na itinuro na ni Gado ang silid na tutulugan ni inay at Hilario. Maayos naman yun at maganda.
Marami din ng pangontra sa aswang ang nakapaligid sa kwarto. Pero bago pumasok sa silid si inay, ay muli niyang kinausap ang tiyuhin ni Hilario at ang pinsan nito. Nagpasalamat siya sa mga ito at naintindihan nila ang sitwasyong ikinakaharap niya. Habang nasa silid na si inay at Hilario, ay iniayos na ng binata ang tutulugan niya sa lapag, habang si inay naman ay sa papag matutulog. Magpahinga ka na. Huwag kang mag-alala at babantayan kita sa pagtulog mo. Takot lang mga nilalang na yun sa akin, oh. Sambit ng binata at biniro pa ito si itay na haharapin niya ang mga nilalang para mailigtas lamang ito. Loko-loko ka talaga. Sige na, magpahinga ka na din. Saad ni inay. Dahil sa pagod sa biyahe at dami ng isipin noon ay nilamon agad ng antok ang katawan ni nanay. Kinabukasan ay tinanghali na ng gising si inay. Wala na si Hilario sa kinatutulugan nito. Nagpa siya si inay na bumangon at magtungo sa kusina para maghilamos ng mukha. Nang malapit na ito sa kusina, naulinagan niyang nag-uusap si Hilario at ang pinsan nito. Kailangan mong umalis na kaagad dito, insan. Baka malaman ni Nora na nandito ka. Buhay pa ba yon? Ang tagal na nung huling punta ko dito ah. Siguro naman nakalimutan na niya ako. Alam mong hindi nakakalimot ang aswang. Lalo na't binasted mo yung babaeng yun. Hindi ko naman siya gusto insan eh. Alam mo yan. Lalo na ngayong may nagugustuhan na ako. Hindi ba ang ganda niya? Seryoso tol. Kapag nalaman nung Norang nandito ka at may kasamang ibang babae, baka pati yan pag-initan niya. Dahil sa hindi na mapigilan ni inay ang kuryosidad kung ano at sino ang pinag-uusapan ng dalawa, sumingit na siya rito. Anong pinag-uusapan niyo? Nagkatinginan pa ang magpinsan bago sumagot si Hilario. Wala. Gising ka na pala. Naganda na ako na makakain mo. Bilisan mo na at sabay na tayong kumain. Gutom na ako eh. Pag-iiba ng usapan ni Hilario. Nagtungo na agad ito sa mesa. Nagbalingan ng tingin ni inay si Gado ay nagkibit-balikat lamang ito na halatang ayaw sabihin ng mga ito ang pinag-uusapan. Makalipas ang ilang araw, gabi-gabi pa rin nakakarinig si inay ng mga alulungan at ingay ng mga nilalang. Sa isip niya pa ay kailangan niyang labanan ng takot habang doon pa siya nananatili. Pero isang hapon, nakarinig si inay ng boses ng babae sa labas ng bahay. Galit na galit ito na para bang may hinahanap na kung sino. Nang silipin ni inay sa bintana kung sino yon, ay nakita niyang isang babae ito na medyo may katandaan lamang sa kanya. Nanlilisik ang mga matang animoy galit na aso. Buhaghag ang buhok na para bang wala ito sa tamang pag-iisip nun. Hindi ito makapasok-pasok sa loob ng bakuran nila, kahit na bukas naman ang tarangkahan. Tanda na isa din itong aswang. Doon ay naalala ni inay ang pinag-usapan ni Hilario at ng pinsan nito na may babaeng aswang ang nagkakagusto sa binata. Tiyak ni inay na yon ang babaeng tinutukoy ni Gado. Hinarap naman ito ni Mang Felipe at kinausap. Hindi man marinig ni inay ang pinag-uusapan ng dalawa, ay nakikita niya ang pagiging desperada ng babaeng yon. Hanggang sa nakita ni inay na naglabas ng itak si Gado, ibinigay ito sa kanyang ama. Doon lang kumalma ang babaeng nilalang at nagtatatakbo ito palayo. Nang makapasok si Mang Felipe ay kinausap ito ni inay. At doon ay nakumpirma ni inay na ang babaeng yon, si Nora, ang aswang na patay kay Hilario. At ito din ang dahilan kung bakit ayaw na ni Mang Felipe na pabalikin si Hilario sa baryong yon. Nang araw nga din na yon ay kinausap ni Mang Felipe si Hilario. Kailangan niya na talagang umalis sa baryo dahil kung hindi, tinitiyak nitong may hindi magandang mangyari kay inay. Pero tiyong,
Si Lydia. Bakas sa mukha ni Hilario ang pag-aalala kay inay. Huwag kang mag-alala. At ako na ang bahala sa kanya. Pag alis mo rin bukas na bukas ay dadalhin ko siya sa tiyahin mo kung saan naroroon din na iba mong pinsan. Wika ni Mang Felipe. Tinutukoy nito ay kung saan nakatira ang asawa niya at iba pang kaanak. Ayon kasi sa matanda, sa ibang baryo na nakatira ang asawa at mga anak niyang babae. Naroroon lamang sila sa baryong yon para bantayan ang lupain nila. Nito pa ay doon na sila maaaring magkita at wag nang babalik sa baryo ng mga aswang. Ayaw namang mawalay ni inay kay Hilario ay wala pa rin siyang magagawa nun. Kailangang umalis ng binata bago pa man gumawa ng hakbang na ikakapahamak nila ang aswang na may gusto rito. Kinabukasan nga, nagisnan ni inay na wala na ang binatang si Hilario. Tanging si Gadu na lamang ang kasama niya na nag-aayos na rin ng kagamitan para umuwi sa kabilang bahay na tinutukoy ni Mang Felipe. Kung nasaan ang mag-ina nito. Matapos ang tagpong yon ay naging maayos naman ang pamumuhay ni inay kasama ang pamilya ni Felipe. Dito niya natagpuan ang masayang pamilya at puno ng pagmamahalan sa isa't isa. Hindi man ganon ka nakakatakot ang karanasan ng aking ina. Mas mabuti nang hanggang doon na lamang muna ang naging karanasan niya patungkol sa mga aswang. Kesa naman sa nanatili pa siya sa baryong yon. At hindi siya sigurado kung makakalabas pa siya ng buhay.